So mga sangkay, matindi po ang nangyari sa ating bansa, no? Dito sa Luzon na naganap, mga sangkay, dulot po nitong grabing bagyo. At eto mga sangkay, nagsalita na po ang presidente ng Pilipinas at mayroon po siya ditong impormasyon na sinabi tungkol po sa pinakarason bakit mga sangkay malala ang baha sa Metro Manila at iba pang parte ng Luzon. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong isiniwalat ng ating presidente tungkol po sa malaking impormasyon bakit ito nangyayari dito sa ating bansa. Bakit? Grabe kasi mga sangkay yung nangyari dahil po sa isang bagyo, halos buong Metro Manila ay talagang namang nadali po ng malakas na tubig at hindi ko ma-imagine paano po nakasurvive ang ating mga kababayan. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito sa YouTube ay 1.25 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, hanapin niyo po ito sa YouTube. Ay, hindi na kailangan pala mga sangkay. Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon ito mga sangkay, pag-usapan po natin. Kasi si President BBM, nagsalita na po tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Ano nga ba talaga ang rason? Bakit tayo biglang may ganitong klaseng baha? No? Kasi maraming iba nagsasalita mga sangkay, sinisisi po na wala daw kasing flood control system, kaya nangyari po ito. Well, tingnan po natin. Inspection, Ivan Mayrina. Mr. President, sir, may we get your thoughts after your inspection this morning? Statement lang muna din, sir. Okay. No, just a simple assessment ng the reason I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. Okay, so para sa inyong kalaman, nag-ikot po si Presidente Bongbong Marcos sa Metro Manila tungkol po sa kalagayan ng ating bansa. Dulot po nitong napakalakas na bagyo. Ginulat po ang lahat no? And I was right. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan lagi napabaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. Okay. Marami ng flood control system. Okay? Marami na po na ipagawang flood control system. Pero umapaw pa rin po ang tubig, stuck pa rin po ang tubig. So anong nangyayari? Ngayon, bago po magsalita si BBM, magkomento muna ako. Ako muna magkomento mga sangkay. Kasi ito, sinuwalat niya dito ang talagang impormasyon. Ang isa sa reason bakit po malala ang sitwasyon ng baha sa Metro Manila ay yan. Yang nakikita nyong mga basura. Dahil aminin po natin na tayong mga Pinoy, wala tayong disiplina pagdating po sa pagtatapon ng basura. And just imagine mga sangkay, na ganyan karami ang mga basura. Ito, ilang parte lamang ito ng lugar na nakunan po ng larawan mga sangkay ng mga tambak na basura na naipon. Ayan So ngayon, ang tanong, bakit tayo binabaha? Ang sagot ay simple lang. Balahura kasi tayo. Tayong mga Pilipino, ako isasama ko na sarili ko kahit di naman talaga ako nagtatapon ng basura sa kali. Ultimo maliit na plastic mga sangkay ng candy, ibinubulsa ko yan para maitapon po sa tamang lagayan. Pero bilang isang kapwa Pilipino, sasabihin ko rin na tayo, kasama po ako dyan. Balahura po tayo. Yan po ang realidad. Yan po. Ang resulta, bakit malala ito mga sangkay? Ayan, tingnan po natin. Ito, may climate change pa, okay? May climate change. Tapos ang problema pa tayo mga Pinoy, masyado po tayong pabaya, walang disiplina. Ayan tingnan nyo kung gaano katindi yan mga sangkay, diba? So bakit na-stuck itong mga ganitong klaseng tubig sa mga lugar ng iba't ibang panig ng ating bansa?
o lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Dahil po sa basura. Ang basura ay hindi na po nilalagay sa tamang lagayan. Ngayon, kapag bumaha, ang basura ay naiipon doon sa mga daluyan ng tubig, doon sa mga flood control system. Ngayon ang mangyayari, mahaharangan ang pagdaloy ng tubig. Yung daluyan ng tubig, magkakaroon po ng mga basura. Mapupuno po ang komunidad o pamayanan. So ito po yung isiniwalat ngayon ni PBBM. Ito, panuorin po natin ang kanyang sinabi. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil Hirap ng gawain ng Pangulo, no? Talagang problema ng bansa, problema mo rin. Ang bihira, tayo nga, may problema lang sa pamilya, problemado na po tayo. How much more yung presidente ng Pilipinas, problemado po dahil sa nangyayari sa ating bansa. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Okay? Ang effect, mas matindi sa Undoy. Do sinasabi dito mga sangkay, kumbaga yung tama ng bagyo hindi kasing lala ng Undoy, pero yung epekto mas malala sa Undoy. Malaki ang baha. Mas malaki yung baha. Maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Diba? Mas maraming flood control ngayon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Climate change. Lahat po ng mga leader ng buong mundo, ito rin po yung kanilang sinasabi. Kasi hindi lamang, halimbawa sa China, mga sangkay, kumpletos recados po yan ng flood control. Pero grabe yung baha. Ibang mga bansa, Europe, may mga flood control, pero binaha. Amerika, lalo na. Pilipinas pa kaya, mga sangkay? Climate change. Pangalawa na sinabi ng Pangulo ay yung improper na disposal ng mga basura. Now, what we have now, what we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko. Ayun lang. Ito nga daw po yung pinag-uusapan nakaraan lamang mga sangkan. Ito daw po yung isa sa main reason bakit napuno po ng tubig. Basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why the Botas is still 80% underwater. Malabon, the same. Valenzuela also. Grabe, no? So we have to really look into that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang. Sana matuto naman ng tao. Huwag kayong nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbarag. That's the problem, guys. Nakikiusap na yung presidente. Sana naman, sabi niya mga sangkay. Natin, marami na. Malabon, the same. That sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang. Sana matuto naman ng tao. Huwag kayong nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbarag. Dahil ang basura, yun ang nagbara. Real talk po yan, mga sangkay. Balahura po tayo. Tingnan nyo, Tingnan nyo yan. Ito report po yan, mga sangkay, ng News 5. Ayan po, naiwan ang tambak na basura sa mga lansangan, pumping station at iba't ibang daluyan ng tubig sa Metro Manila matapos ang pananalasa ng bagyo. Naiwan, hindi po siya inanod. Bakit? Plastic po yung basura, guys. Alam nyo, kung hindi tayo magiging disiplinado na maayos, mas malala pa ang sitwasyon na dadating sa atin. We are creating our own disaster. Guys, tayo mismo ang gumagawa, mga sangkay. Biruin nyo. Akala nyo yung mga pagtatapon nyo ng basura sa kalye, porket maliit lamang na basura, hindi po yan delikado. Delikado po yan. Dahil ultimo maliit na plastic lang, naiipon at naiipon po yan. Pumasyal kayo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Grabe yung basura dito. Ang nakita ko lang na malinis pagdating sa basura ay Marikina. Pero damay pa rin po yan sila. Kasi part po sila ng Metro Manila.
Nakakadismaya lamang po kung iisipin. Ano ba? Ano nangyari sa kultura nating mga Pilipino? Ganito na ba tayo lagi, mga sangkay? Ako, nahihirapan na ako magsaway sa kung kani-kaninong nagtatapon ng basura sa kalye. Pag dumaan ka sa mga kalye na yung mga kanto-kanto, mga sangkay ng mga lugar, doon mo talaga makikita ang daming basura. So wag tayong magreklamo sa baha dahil tayo mismo ang may gawa niyan. 'Di ba? O ito, tuloy natin. doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Lagi na bonus yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero Ang daming pumping station. Yan yung mga kumukuha ng tubig. Pero bakit ganun? Dami kasing basura, guys. Kita mo na, ang daming pumping station. Pero bakit hindi pa rin madali? Basura. Yung mga basura nyo na tinatapon lang kung saan-saan. talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high time. At 12 o'clock, Sana nga magkaroon po ng ano no? Ng parang batas ng mga lugar na yung magtatapon ng basura. Alam ko mayroon yan, mga sangkay, hindi lang talaga stricto. Pero yung stricto talaga, yung mahuling magtapon, ipadlock, ganun lang, para matuto. Ayaw madisiplina titigas ng ulo nag-high tide. Nagsabay-sabay, malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So, at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when when we can travel and to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most, we'll be putting together already the release packages for the LGUs. Okay, so ayan na po. Ito ang rason, mga sangkay, no? Tingnan nyo yung situation, Ang lala, di ba? Ayan. Grabe, ang lala ng na to, mga sangkay. Nangyari dito sa Metro Manila ngayon. Wala, mga sangkay. Punong-puno po tayo ng basura Ito nakikita nyo, tingnan nyo mabuti. Ayan mga basura po yan. Ayan nakalutang. Guys, matuto naman po tayo mag-alaga sa ating kalikasan. May climate change. Ang dalawang rason bakit may ganitong klaseng sitwasyon ngayon ng Metro Manila. Dahil po una sa climate change. Dahil sa climate change, sa kapag-create po ng mga malalakas na bagyo. Pangalawa, bakit bumaha ng ganito? Yung mga basura po natin, kung saan-saan lang po natin tinatapon. So gising mga kababayan, wag po nating hayaan na may dadating pa na mas malala bago po tayo gumawa ng aksyon. Tingnan nyo to, nag-create po tayo ng sarili nating kalamidad. Pambihira. So tapon pa ng basura. Diba? Tapon pa, pambihira. Okay guys, ano po ang inyong komento? Mag-comment po kayo sa ibaba. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Hanapin nyo po ito sa YouTube, tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.